Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Daniel, taga-probinsya, isang mechanical engineering student. Panganay ako sa aming magkakapatid. Ang tatay ko ay isang army captain. Dito rin lang sa probinsya namin ang kanilang kampo at ang kanyang destino. Tito Makoy, nagsimula ang aking kalukuhan. Kalukuhan na kung maituturing ko ito. Ngayong college na ako, hiwalay na sa aming pamilya. Kasi sa lungsod ako nag-aaral at tumutuloy sa isang boarding house. Ang bahay namin, Tito Makoy, hindi naman kalayuan sa lungsod, pero mas makakatipid kung tumuloy ako sa boarding house kaysa sa araw-araw akong uuwi sa amin. Masyadong mahal ang pamasahe. Tito Makoy, bilang isang estudyante, hindi talaga maiiwasan ang paminsan-minsang nawawalan ako ng budget. Hindi naman kasi kalakihan ang sahod ng papa ko bilang isa lang na army captain. Nagumpisa ako sa aking kalukuhang ito, Tito Makoy, dahil na rin sa impluwensya ng isa kong kaibigan, yung kasabay kong nag-i-exercise sa fitness gym. Siya si James. Si James, magandang lalaki, maganda ang katawan siyempre. Siya ang naka-impluwensya sa aking pasukin ko ang trabaho ng parang escort na rin, Tito Makoy. Sabihin nating private service provider ako dito sa lungsod. Sa aking ginagawang ito, kumikita ako ng allowance, dagdag na allowance ko at panluho na rin, Tito Makoy. Si James nga talagang magaganda at mga signature brand ang lahat na gamit niya sa katawan. Ito'y dahil na rin sa kanyang pagpa-private service dito sa lungsod. Sa aming trabaho ngayon ni James, nagagawa ko rin, Tito Makoy, na paminsan-minsan makabili ako ng medyo mamahaling gamit. Nagdiwang ng kaarawan ang papa ko, kailangan kong umuwi sa amin. Gabi na nang dumating ako sa bahay namin kasi umuwi ako pakatapos ng last period ko sa pamantasan. Pagdating ko sa bahay namin, iilan lang naman ang mga bisita ng papa ko, yung mga malalapit lang na kaibigan niya. Alam niyo po, kahit na malapit lang sa kampo ang bahay namin, hindi naman kalapitan talaga, pero pwedeng walking distance lang. Pa, happy birthday po. Ito ang bati ko sa papa ko kasabay ng pagyakap ko sa kanya. Pare, ito nga pala yung panganay ko, si Daniel, mechanical engineering student dyan. Daniel, ito si Tito Sebastian mo, kaibigan ko yan. Yan ang pagpapakilala sa akin ng papa ko sa kanyang kaibigan na si Tito Sebastian. Magandang gabi po, Tito. Ito naman ang pagbibigay galang ko sa kaibigan ni Papang si Tito Sebastian. Magandang gabi rin sa iyo, Daniel. Naku pare, mukha yatang mana sa iyo ang anak mo. Ito ang bati sa akin ni Tito Sebastian, kasunod ng kanyang biro sa papa ko. Ngumiti lang ang papa ko sa kanyang berong iyon, Tito Makoy. Naku paring Basti, turuan mo nga itong anak ko kung paano sumunod sa mga yapak mo. Yung yapak mo sa bilis pagdating sa mga chicks. Ito, Tito Makoy, ang pabirong wika ng papa ko kay Tito Sebastian. Naku naman pare, yang ganyang itsura ba naman ng anak mo manang-mana sa'yo? Hindi na yan kailangang turuan pa. Kasi siya na mismo ang lalapitan ng mga chika, babe. Sigurado yan. Yan naman, Tito Makoy, ang sagot ni Tito Sebastian sa papa ko. Umupo ako sa lamesa ni na papa at Tito Sebastian kasi pinaupo ako ng papa ko. Ito kasi, Tito Makoy, ang style naming mag-ama ngayong binata na ako. Ito'y para kung may dumating na bagong bisita ang papa ko, ako ang kaharap ng kanyang mga kaibigang kaharap na niya, tapos ang papa ko aasikasuhin ang bagong dating na kanyang bisita. Hindi nga nagtagal, Tito Makoy, dumating ang kanilang brigade commander. Nagpugay lahat, ang papa ko, si Tito Sebastian at ang ilang mga kasamahan nila. Ang papa ko naman syempre nagkandara pa sa pag-aasikaso kasi yung kanilang brigade commander ang dumating. Ako ang naiwan sa lamesa nakaharap ni na Tito Sebastian. Sa aming paghaharap na ito ni Tito Sebastian, napatingin ako sa kanya, Tito Makoy. Maganda ang kanyang katawan, defined ito ng kanyang suot na t-shirt.
Nakasibilyan lang kasi silang lahat na nandito sa bahay. Tapos ang smart ng kanyang pagkakaupo. Tigasin na tigasin, makisig na makisig itong si Tito Sebastian. Kaya nga siguro nagbibiro ang papa ko na turuan raw ako kung paano magiging mabilis pagdating sa mga chika babe. Ang itsura ni Tito Sebastian ang tipong habulin talaga ng mga babae. Pero Tito Makoy, sa tagal ng aming paghaharap at pagkikwentuhan ni Tito Sebastian, kung ilang bisis ko siyang napansing palihim na nakatitig sa akin. Pag napapatingin ako sa kanya na mahuhuli ko siya, mabilis niyang binabago ang kanyang paningin. Ang akala niya siguro, Tito Makoy, hindi ko siya napapansin. Tila yata, Tito Makoy, gumagana na sa akin ang kakayahang makaamoy. Alam mo na po, sabihin nating maamoy ko yung mga taong nasa mundong ginagalawan ko. Isang araw may booking ang kaibigan kong si James, 2 kliyente raw. Ang isa sa kanya at ang isa naman ay ibinigay niya sa akin. Ang 2 kliyente ay hindi magkakilala pero nagawa ni James na makumbinsi ang bagong kliyente niya kung saang hotel mag-check-in. Para raw kung sakaling may problema, naroon din siya. Ang bagong kliyente ang ibinigay sa akin ni James. Masaya akong papasok sa silid ng hotel dahil nga sa meron akong kliyente. Kinakailangang ma-impress ko ang kliyenteng ito. Pero Tito Makoy, pagpasok ko sa silid, laking gulat ko at nagkagulatan kami pareho ng kliyente. Tito Basti, Daniel, anong ginagawa mo rito? Yan ang gulat na tanong ni Tito Basti sa akin. Bilang sagot niya rin sa pagkagulat ko nang makita kong siya pala ang kliyente. Ikaw Tito, kliyente ko. Alam niyo po, akala ko kung sino, ikaw po pala. Ito ang wika ko kay Tito Basti. Tito Makoy, nakita ko si Tito Sebastian, namumula-mula ang mukha, tapos pinagpapawisan. Hindi ito mapakali kasi booking na booking ko siya. Kaya naman ako na mismo ang nagpakalma sa kanya. Nako Tito, wag po kayong mag-alala. Lihim natin ito. At wag na wag niyo pong sasabihin sa papa ko na ginagawa ko ito. Please lang Tito, ayokong malaman ito ng papa ko kasi babarilin ako noon. Iyan Tito Makoy ang kunwari pakiusap ko kay Tito Basti. Sakalang nakita kong medyo nakampante na itong si Tito Sebastian. Ano ka ba naman Daniel? Ako nga ang dapat makiusap sa iyo kasi akalain mo na lang anak ka ng kaibigan ko. Yan Tito Makoy ang sagot at pakiusap rin ni Tito Sebastian nang sabihin ko sa kanyang huwag na huwag sasabihin sa mga magulang ko. Alam mo Tito, wag po kayong mag-alala kasi lihim na lihim natin itong dalawa. Ito ang paniniguro ko kay Tito Sebastian. Tito Makoy, dahil nga sa ito ang trabaho ko, tungkulin kong maging palagay ang kliyente, ako na mismo ang unang gumawa ng hakbang. Sinuyo ko na si Tito Sebastian. Sa umpisa ramdam kong naiilang ito kasi nga anak ako ng kanyang kaibigan. Pero noong natangay ko na siya sa aking ginagawang panunuyo sa kanya, pakiramdam ko nawalan na siya ng pag-aalangan. Sunod-sunod nang pinapakawalan niya ang kanyang halik sa aking labi. Mainit at madiin na mga halik ang ibinibigay sa akin ni Tito Sebastian. Ang kanyang mga halik na iyon ay linalabanan ko naman. Ang sarap mo palang halikan Daniel. Ang galing mo. Iyan ang wika sa akin ni Tito Sebastian. Tito Basti, ikaw nga rin po, ang sarap mo ring halikan at ang init ng iyong labi. Yan naman Tito Makoy ang medyo pabulong wika ko kay Tito Sebastian. Wari ko'y tuluyan nang nawala ang pag-aalinlangan ni Tito Sebastian. Hindi na mapigil ito sa kanyang ginagawang panunuyo sa akin. Kanina ako ang nag-umpisa ng panunuyo pero ngayon siya na ang nanunuyo sa akin. Para siyang isang gutom na tao na hindi kumain buong maghapon. Mabilis at madidiin ang kanyang
mga halik na ibinibigay sa akin. Alam niyo po, ang tanging nagagawa ko na lang ay sumagot sa bawat ginagawa niya sa akin, gumanti ng halik at sumabay sa kilos ng aming mga katawan. Pagpasok ko kasi dito sa silid ng hotel, dati nang walang damit si Tito Sebastian. Kaya siya na rin ang nag-alis ng suot kong damit. Habang inaalis niyang paisa-isa ang mga damit ko, nakita ko ang sandata ni Tito Sebastian. Malaman na malaman, mayaman. Talo ang aking ipinagmamalaki. Dominante itong si Tito Sebastian, kaya siya ang nagtatrabaho habang ako patuloy lang na nilalasap ang sarap ng kanyang mga halik at ang haplos ng kanyang kamay sa buong katawan ko. Tila yata mas eksperto sa akin si Tito Sebastian. Gayong ako nga, ito ang trabaho ko. Pero sa pakiramdam ko, mas magaling sa akin si Tito Sebastian. Magkatabi pa rin kami na nakahiga, magkayakap habang namamahinga. Ang gusto kasi ni Tito Sebastian, kahit na tapos na kami sa paglalaro, magkayakap pa rin. Tuwing gusto niyang humalik sa akin, humahalik ito. Alam niyo po, Tito Makoy, para akong isang sanggol na akay-akay ni Tito Sebastian sa kanyang braso. Ako naman, gustong gusto ko ring nakayakap sa kanyang maskuladong katawan. Maskuladong ito, pero pinong-pino ang kanyang balat. Habang magkayakap kami nakahiga, nag-uusap kaming dalawa ni Tito Sebastian. Tinanong niya ako kung bakit ko raw ginagawa ang pagbibigay ng pribadong serbisyo. Ako naman, Tito Makoy, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko na hindi talaga ito alam ng papa ko at ng mama ko. Ginagawa ko ito para pandagdag allowance at panluho na rin. Tito Basti, sana wag po kayong magalit sa akin. Magjowa ba kayo ni Papa? Iyan, Tito Makoy, ang walang kagatol-gatol na tanong ko kay Tito Sebastian. Pasaway ka naman, Daniel. Paano naman sumagi yan sa isip mo? Di tinapunan ako niyan ng granada ng papa mo. Yan ang sagot niya sa akin, Tito Makoy. Tito Basti, yung totoo po, magjowa ba kayo ng papa ko? Yan, Tito Makoy, ang pangungulit ko talaga kay Tito Sebastian. Sira ulo ka talaga, Daniel. Anong gusto mo? Tadtarin ako ng machine gun ng papa mo at saka pasabugan ng granada? Yan, Tito Makoy, ang mariin na pagtanggi ni Tito Sebastian sa tanong ko kung may relasyon sila ng papa ko. Ang alam talaga pala ng papa ko tuwing maririnig niya kay Tito Sebastian na meron siyang ka-eyeball, chicks ang aaybulin ni Tito Sebastian. Hindi alam ni papa na lalaki ang ka-eyeball at ngayon nga ako ang ka-eyeball ni Tito Sebastian. Itong si Tito Sebastian, taga-ibang probinsya, dito lang nakadestino sa amin. Meron pala siyang asawa at may isang anak, pero hiwalay siya sa kanyang asawa. Ang kanyang anak sinusuportahan niya. Nung sabihin niya yun sa akin, Tito Makoy, hindi ko na siya tinanong kung bakit naghiwalay silang mag-asawa kasi parang alam ko na ang dahilan. Dahil sa nabunyag sa akin ang lihim ni Tito Sebastian at pareho nga kami nasayahan sa aming unang pagtatagpo, halos linggo-linggo na kung magkita kami ni Tito Sebastian. Ako naman, Tito Makoy, tuwing tatawag sa akin o kaya magte-text si Tito Sebastian para magkita kami, meron na ring pananabik sa aking pakiramdam. Nananabik akong muli kaming magkatabi, nananabik akong muli kaming magkasama at mayakap si Tito Sebastian. At sa aming pribadong oras, bibing-bibi ako ni Tito Sebastian at dominante nga siya, kaya madalas siya talaga ang kumokontrol sa aming pribadong ginagawa. Siya ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Hanggang ngayon, Tito Makoy, patuloy kami sa aming lihim na relasyon ni Tito Sebastian. Nagkikita kami sa hotel, paiba-ibang hotel ang aming pinapasukan. Ako naman, nag-i-enjoy din ako sa aming relasyon. Buwan-buwan binibigyan ako ni Tito Sebastian ng allowance ko raw. Alam niyo po, kahit na ayaw kong tanggapin,
Pero talagang namimilit itong si Tito Sebastian na magbigay sa akin. Hindi ko lang alam, Tito Makoy, kung yun ay talagang gusto niyang magbigay o kaya pantakip niya sa akin para hindi malaman ni Papa ang lihim namin. Pero sinisiguro ko rin naman sa kanya na ang sekretong ito ay sekreto naming dalawa pareho. At dahil nga sa permanenteng nagkikita na kami ni Tito Sebastian, tumigil na rin ako sa pagtanggap ng mga private booking para sa mga pribadong serbisyo. Ito, Tito Makoy, bilang konsiderasyon ko na lang kay Tito Sebastian. Sa kasalukuyan, seryosong relasyon na yata ang meron kami. Pareho namin hindi kayang magkita sa isang linggo. At kung nagkakataon na busy sila, hindi kami nagkikita, sa susunod na magkikita kami, pareho kami sabik na sabik sa bawat isa. Ang ginagawa namin, ulayaw mag-asawa, pero naroon pa rin ang pampagana muna bago kami tumuloy sa aming ganap na pag-uulayaw. At tuwing magkikita kami ni Tito Sebastian, malaging magdamag yan na magkasama kami sa hotel. Minsan nga, Tito Makoy, magdamag at maghapon pa. Ayon kay Tito Sebastian, hindi siya tutol na pagdating ng panahon, mag-asawa ako at bumuo ng aking sariling pamilya. Ngunit ang tanging pakiusap niya lang sa akin, kahit raw magkapamilya ako, sana magpatuloy kami sa aming lihim na ugnayan. Ngayon, Tito Makoy, nasa 5th year na ako ng mechanical engineering course na aking kinukuha. Pangako sa akin ni Tito Sebastian, pupunta raw kami ng Palawan kapag graduate na ako. At pagdating pa sa licensure exam, kung pumasa ako, magbabakasyon muli kaming dalawa sa isang lugar bilang regalo niya sa akin. Alam niyo, Tito Makoy, kung matuloy man ang plano naming pagbabakasyon ni Tito Sebastian, ang pagbiyahe namin sa ibang lugar, alam ko na ngayon pa lang kung ano ang sasabihin ko sa mga magulang ko. Hindi nila malalaman na si Tito Sebastian ang kasama kong magbabakasyon. Maraming salamat, Daniel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, dito sa kwento mo, nakikita ko na sinunod ni Tito Sebastian mo ang pakiusap ng papa mo, naturuan ka para sundan ang yapak ni Tito Sebastian mo. Ayan nga, tinuturoan ka na kasi sabi mo sa akin, sabi mo dito sa sulat mo, mas magaling sa'yo si Tito Sebastian mo. Ingat lang ng kaunti at pagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at sana pagdating ng licensure exam, pumasa ka. Sa muli, maraming salamat mga kaibigan. Kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.